Good day everyone, welcome back sa ating channel, WebDMB. Ngayon meron tayong project, printing ng t-shirt using vinyl, using PVC vinyl. Ito yung re-replicate natin. Okay, ang gagawin ko rito, magle-layout akong panibago. Gagawin natin, sundan natin yung kulay nitong brigada at saka nitong eskwela. Pero itong 23, gagamit tayo ng ibang kulay. Tapos isisingit natin dito yung pangalan ng school. So, hindi ko na rin siya lalagyan ng stroke kasi itong linya na to, ay itong layout na to may stroke to eh. Medyo magastos na to sa materyales kaya gagawin natin plain orange lang to, plain yellow gold. Wala kasi tayong yellow eh. Yung yellow ko rin dyan, halos kapares na itsura nito. So, better na gumamit na tayo ng ibang kulay. So, gagamitan natin to ng violet. Pati na rin yung name ng school. So, yun, layout muna natin tapos tignan natin. Bibidyoan ko kung paano mag-cut, paano gamitin yung software na pang-cut. Yun, hanggang sa ma-press natin. Sa pag-layout nga pala ng print, always consider yung width ng t-shirt from the biggest size hanggang sa smaller. Just to be safe, para hindi maging garbled yung inyong layout, pasobrahan nyo ng konti. At ang resolution is about 300. So, sinukat ko na yung mga t-shirt, more or less, maglalaro yan sa 7 to 9 inches ang width. From small size to large size, to the biggest size ng t-shirt. So, let's make it 10. Tapos ang kanyang height, regardless na to, mamaya na natin i-adjust. Siguro gawin na rin natin mga 8 kasi medyo pa landscape yung ating layout. So ito, layout na natin. After natin ma-layout sa Photoshop yung ating ipaprocess uli natin siya, yung ating image sa Victor Magic para mabura yung mga kung mayroon mang mga hindi solid or may mga curve dito na mako-compromise yung sa cutting natin. So drag and drop lang natin yung ating image. And then let's use the advance para may mas control tayo. So ito yung sinasabi ko kasi kapag ginawa sa Photoshop yan, kung minsan merong pixelated part na mahirap i-process yan ng ating cutter. So dapat ganito, vectorize siya. Wala siyang ganito. Ang ginagamit nga pala nating software sa pagkakat is yung SignMaster version 3.5. Hindi na ako nakapag-update kasi may bayad ang license nito eh. Pero anyway, andi dito naman lahat ng kailangan nating functions and features. So hindi na ako nag-upgrade. Medyo mahal lang ko nito ang kanyang license. So pinagtiyagaan ko na lang muna to. Meron akong unsave, ano ba yan? Okay, yung aking biyanan, ginawan ko ng t-shirt. So file nyo tayo, i-drag and drop lang natin yung ating image. Yung image natin yung na-process na .ai yon ang kanyang extension. Okay, sobra. So inches ba to? Ngayon ang gagawin natin, be-vectorize. I-cut natin, create tayo ng cut contour. So syempre i-keep natin yung mga holes para ito yung mga holes, yun yung mga yan, para may cut din yan dyan sa loob. Ayan, so hindi man ganong visible pero ito yung may mga line na yan, may mga cut na yan. File, send to cutter.
Ayan, kung makikita nyo dyan, yung linyang yan, meron na siyang makikita na natin yung line. Pero we have the option to choose kung ano muna yung ikakat natin. So ayan, wala naman akong blue. Bakit may blue? So ito nga, change of plan, pinalitan natin ng kulay. Pero meron pa pala akong gold. Itong 23 papalitan natin ng gold, and then ito dark green para mas live yung dating, kasi sa gray natin na t-shirt siya ipiprint eh. So sinet ko siya 9 inches kasi 9 inches ang pinakamagandang width para dun sa mga t-shirt na sinukat ko. So yun, meron ng cut to. I-send na natin sa printer. Okay, ngayon dito be careful kasi yung ating media o yung ating vinyl ay nasa 20 inches lang. So iset natin to, palitan natin to. Ewan ko ba't naka-default ng 24 yan. Dahil siguro sa model ng ating cutter na MC630, default ata niyan is 24, pero palitan natin yan ng 20 inches para hindi tayo magkamali. At iuna natin munang i-print yung ang tawag nito, itong brigada, yung kulay orange. So mag-print tayo. Try muna natin ng isang, anyway sige, i-try muna natin ng 3. Tignan lang natin kung maganda yung pagkakakat niya. Lagyan din natin ng auto with box para makita natin yung matanggal natin kaagad yun doon sa may part ng lagyan natin ng auto with box para magkaroon siya ng box na kung saan mas madali nating matatanggal yung unwanted, yung matanggal yung mga hindi natin kailangan. Same thing with auto speed width, doon sa mga in between na yan magkakaroon yan ng parang mga lines para mas madaling tanggalin. So before that, i-test natin, i-test muna natin siya kung sasakto. So ang settings natin, ang speed natin ay nasa 150 mm per second at ang force natin ay nasa 300 grams. Ewan ko kung nakikita nyo. Yan yung last na settings ko. Pero check natin kung magiging sakto yan. So yung pasok naman siya. Pasok naman siya doon sa area test natin. So okay. So i-proceed na natin. Cut na natin to. Di ba talaga? So yun, okay na yung ating cutting. Maganda naman yung course na pinili natin. Ngayon, since alam naman na natin yung pwesto niya, tatanggalin na natin yung mga ibang, yung weeding ng sa ating vinyl. Tatanggalin na natin yung auto weed box. Iwanan na lang natin yung auto speed weed, yung nasa gitna, para mas makatipid tayo ng space. So since nakuha na natin yung tamang force at saka yung area test, gawin na nating 15 bali 18. Ilang kayo ulit? Hindi, sige, mapapasobra na lang ako. Gawin na nating 18 plus 21. Di bali magagamit naman yan eh. So proceed na tayo, ikakat na natin ito. Bali, hindi ko nakukunan ng video ng buto kasi medyo matagal to. Nakaset kasi yung ating speed ng 150 mm per second lang. Para sineset ko kasi ng ganyan yan para sure yung pagkakat hindi tatalon. Usually kasi kapag mabilis yan, may tumatalon lalo yung gitna. So babalikan na lang natin yan pagtapos na. Papakita ko na lang pagkababalatan natin.
Okay, so tapos na tayo dun sa isang part ng kinakad natin. Meron na akong mga konting error kasi naghang yung ating computer. Pero mukhang okay naman lahat. Halos lahat. So ayan, mamaya babalatan natin to. So proceed na tayo dun sa susunod nating ikakat. Yung next na color. Sunod naman natin ngayon yung word na eskwela. Meron akong binil kaya lang medyo makitid na. So ipagkakasya ko na lang siya. Ginawa kong pa-portrait yung paglalagay ko ng binil sa cutter. Ang gagawin natin dito, inanarrow natin yung width niya. So 6 inches lang, pero yung ating binil sobra dyan. Ginawa ko lang 6 inches para safe lang dun sa space. And then gawin natin 12. Area test natin para sigurado. So okay naman. So ipoproceed na natin sa cutting to. So ayun, medyo matagal to. Babalikan na lang natin after at saka kapag babalatan na natin sila. Ito yung ang kinakat na natin ngayon, yung pangalan ng school. Ayan, tapos na tayong mag-cut. Sunod natin ang pagpipil, ang pinakamasayang parte ng paggawa ng t-shirt. Special request nila, lalagyan daw natin ng pangalan. So, lalagyan na lang natin sa likod. Ang gagawin ko dito ay isa-isa kong i-layout. Magsiset lang ako ng isang size. Tapos doon ko na lang tatansyahin based doon sa characters.